Hallelujah. Oh, we worship you, Father, Son, and Holy Ghost. Pinupuri ka namin, aming Diyos, sa oras na ito. Tanggapin mo ang papuri at pasasalamat ng iyong mga anak. And we pray, O Holy Spirit of God, na kayo po ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo ang personal na mangusap sa bawat isa sa amin. Even sila na nanonood sa online, O Diyos, dalayan ko po na dumaloy ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Saliksikin mo nga ang puso ng bawat isa sa amin. At kung meron kang nakikitang karumihan, if you can find any wicked ways in us, O God, please forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami sa anumang mga kasalanan na aming nagawa. At sa oras na ito, linisin niyo kami ng iyong makapangyarihan dugo. At hayaan mo na dumalo yung iyong presensya sa lugar na ito. Let there be freedom in this place, Lord. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, we are free, O God, because of what you have done for us. And right now, O Holy Spirit, we just give you the freedom to move in this place. Binibigyan po namin kayo ng karapatan, Banal na Espiritu, na malayang kumilos sa lahat ng sulok ng bulwagang ito, O Diyos. Kayo ang magbago sa amin. Kayo ang kumatagpo sa bawat isa. At kung ano man ang mga hinihiling ng iyong mga anak sa oras na ito, katagpuin mo na po ito ngayon pa lang, O Diyos. At dalahin ko po, Panginoon, na gamitin mo ko bilang mensahero mo sa oras na ito, Diyos. Wala pong itataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus lamang. At sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Pwede bang palakpakan po natin ang Diyos, yung pinakamalakas na palakpak, yung para kay Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, pwede na tayong makaupo. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang gabi sa iyo? Amen. Sino pong masaya na nandito tayo ngayon sa presensya ng Diyos? Magsabi ng Amen. Amen. So, ang topic po natin for tonight, pakiano yung aking PowerPoint. The title of God's Word is Freedom in Christ, My Independence Day. So, ano po ang isi-celebrate natin this coming June 12? Independence Day. So, mahalaga po ba sa ating mga Pilipino ang Independence Day? Ito po ay napakahalaga sapagkat kung wala tayong Independence Day, ibig sabihin ay wala tayong kalayaan dahil sakop pa tayo ng mga dayuhan. So Independence Day is very important when it comes to us as a nation. Dahil marami pong mga sundalo, mga Pilipino ang namatay para lang magkaroon tayo ng tunay na Independence Day o yung araw ng kalayaan. So, freedom in Christ, my Independence Day. Sabihin nga natin, my Independence Day. So, ito yung araw na kung saan ay makikita natin sa ating mga sarili kung talagang malaya na nga ba tayo. So, what is the meaning of freedom? Freedom is defined by Merriam-Webster as the quality or state of being free, such as the absence of coercion or pressure or constraint, limit, choice or action, liberation from slavery or from the power of another. So yun daw po ang ibig sabihin ng freedom o yung kalayaan according kay Merriam-Webster. So yung pagiging malaya, hindi dahil nape-pressure ka or hindi nalilimitahan yung choice or action mo. And also ito ay kalayaan mula sa kapangyarihan, ng example ay another country or another person. Now, what is the biblical idea of freedom? According to the Bible, Christian freedom is deliverance from sins and bondages. So, ang Christian freedom po, according to the Bible, it is the deliverance from sin or kalayaan mula sa kasalanan at pagkakabihag ng demonyo sa atin.
The enemy uses sin to obstruct our relationship with God, keeping us from experiencing abundant life in God. Now, ginagamit po ng kaaway ang kasalanan ng tao para siyang maging hadlang, para daluyan tayo ng mga pagpapala ng Diyos, para ma-experience natin yung abundant life in God. And then Christian freedom is living and discipled as true sons and daughters of the living God. So when you experience Christian freedom, you're going to start living as true sons of God and daughters, and you're going to start being discipled. When we are talking about being discipled, that means nag-i-start na po tayong hubugin ng ayon sa wangis ng Diyos. Hindi po nagtatapos ang ating kaligtasan the moment na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas. It goes on and on. Ito ay nagiging tuloy-tuloy hanggang sa tayo ay makarating ng langit. So it is a continuous process hanggang sa makawangis natin ang ating Panginoong Jesus. And then next slide, Christian freedom is spending your life with a purpose. Ano po yung purpose natin? Bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? To love God and to love people. Nakakalungkot, marami pong mga tao ang nabubuhay sa mundo at namamatay na hindi nila nagaganampanan ang dahilan kung bakit sila isinilang sa mundong ito. But sino pong naniniwala dito na may purpose sa iyo si Lord? Magsabi ka ng amen. Meron purpose si Lord kung bakit ka sinilang sa mundong ito, So you are going to be discipled as true sons of God, at ang purpose mo ay magagawa mo siya, loving God and loving people. Christian freedom is serving God as a family. Sino pong may mga pamilya dito? Pakitaas ang kamay. Okay, so lahat po tayo ay may mga pamilya. Pero alam niyo po ba na ang gusto ng Panginoon ay hindi ka nag-iisa na lumalapit sa Kanya. Hindi ka nag-iisa na tunay na Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, ang buong pamilya natin ay makakilala sa Kanya at makarating sa langit. Ang sabi po sa Book of Acts, believe on the Lord Jesus Christ and you and your entire family will be saved. So ang goal natin, hindi lang tayo ang maligtas, kundi kasama ang buong pamilya. So that is Christian freedom. Ano po? And then Christian freedom is living in victory against Satan and enjoying God's blessing through the finished work of our Lord Jesus Christ. So when we're talking about Christian freedom, ang ibig sabihin nito ay namumuhay tayo ng may tagumpay, hindi yung talunan tayo, Hindi yung maya-maya ay nag-give up ka, but you're going to live in victory in spite of the battle. Now remember this, there is no victory without battles. Can I hear an amen? Walang tagumpay kung walang mga pakikipagdigma. Kung walang battle, you cannot say that, namumuhay ako sa tagumpay. Anong klaseng tagumpay? Meron ka bang battles na napagtagumpayan? So, when we're talking about Christian freedom, hindi ko sinasabing walang pagsubok. Every day meron po mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. But we can live in victory through Christ our Lord. Kaya po, you can practice freedom kapag ang Diyos ay nasa atin. Now, gusto ko pong ilagay ito sa ating kaisipan, yung next slide, sabi niya. Could you please read yung next slide? Malakas po. God wants us to live in freedom. He paid the price, but the choice is ours. Ayaw po ng Diyos na tayo ay nakabilanggo sa kasalanan, nakabilanggo sa karamdaman, nakabilanggo sa mga ugali na hindi ka nais-nais, sa mga addiction. Ayaw po ng Diyos na tayo ay nakatanikala. Dahil kapag may bandages po tayo, hirap na hirap po tayong mamuhay dito sa mundong ito.
That's why you need to be set free. At ang magandang balita po, binayaran na po ni Jesus ang ating kalayaan. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus? He paid the price na dapat ikaw at ako ang magbayad. Ano? He paid the price na ang kanyang pinambayad ay ang kanyang buhay. Nang sa gayon tayo ay magkaroon ng tunay na kalayaan. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Pwede bang sabay-sabay po nating basahin? Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay merong kalayaan. Isaiah 61 verse 1. The year of the Lord's favor, the Spirit of the Sovereign Lord is on me. So si Jesus po ang nangungusap dito. This is a prophecy regarding Him. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus, siya mismo ang nag-proclaim. Sinabi niya na He was anointed to proclaim the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted. So, ang pinakamagandang balita dito, Jesus, siya po ang nagbibigay ng tunay na kalayaan sa atin. Amen? Romans 6:22. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. And the result is eternal life. Sabihin po natin, eternal life. So the result of our freedom is eternal life. Ang resulta ng ating kalayaan ay ang buhay na walang hanggan. Nagkakaroon tayo ng freedom, hindi lang dito habang nandito tayo. Ang pinaka-the best po ay yung makakasama natin ng Diyos, maging sa kabilang buhay, because we have been set free from sin. Tayo pinalaya sa anumang mga kasalanan. Ang sabi sa John chapter 8 verse 31 to 37. Pwede pong basahin natin sabay-sabay. To the Jews who had believed Him, Jesus said, "If you hold to my teaching and you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free." They answered Him, "We are Abraham's descendants and have never been a slave of anyone. How can you say that we shall be set free?" Jesus replied, verse 34, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever." Verse 36. Malakas, sabihin po natin. Isa pa. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen. Verse 37, I know that you are Abraham's descendants, yet you are looking for a way to kill me because you have no room for my word. So Jesus is telling the Jews, if they will know the truth will set them free. The truth is, Jesus has made the way for us to be delivered from all the bondages, especially the bondage of sin. And if you will know the truth according to the Word of God, the truth will set you free. No po? At sabi, tandaan po niyo yung verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung ikaw ay pinalaya ni Jesus, malaya ka nga. No po? Now, how can we experience true freedom in Christ? Paano natin mararanasan yung tunay na kalayaan sa ating Panginoong Jesus? Sino pong nandito na gusto nyong maging malaya 100%? Kaway-kaway naman dyan. Amen. Because it is very difficult if you are in bondage.
Hindi magiging masaya ang iyong pamilya. Hindi magiging masaya ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Maybe you have all the things in the world. Financially, marami kayong pera and everything. But if you are under the bondage of sin, under the bondage of Satan, napakahirap po na ma-develop ang isang pamilya na nakatanikala sa kasalanan. So we need to be delivered. We need to experience the true freedom in Christ. Number 1. Ano po yung number 1? Admit you need freedom from all bondages. Now take note of this. Maliban po na aminin natin na meron kang problema, hindi ka aayos. Meron ba kayong nakitang isang may sakit na nagpunta siya sa doktor? And then tinatanong siya ng doktor, ano ang problema mo? Yung po may sakit, meron siyang sakit sa tiyan. Sinasabi niya sa doktor, Dok, wala po akong problema. Pero namimilipit po siya sa sakit. Ano? Bakit ka nagpunta sa doktor? Wala ka naman palang problema. Wala lang po. Tinatry ko lang kung ano ang pumunta sa doktor. Meron bang ganon? Pag nagpunta ka sa doktor, definitely meron kang pinapagamot. Can I hear an amen? Definitely, kapag tayo lumapit sa Panginoon, kinakailangan aminin natin, Lord, may problema ako. Kaya kapampangan, ating kung diferensya, Ginoo. Ating mali, kembye ko. Merong mali sa buhay ko. There is something wrong in my life. Hindi maayos ang aking relasyon sa iyo. Nag-church ako, pero hindi tama ang aking ugnayan sa iyo. Maybe you are religious, but you are not righteous in the sight of God. Mga kapatid, unless we admit that we need freedom from all bondages, hindi po tayo madideliver sa anumang pagkakagapos ng demonyo sa atin. Alam niyo po kaya kung bakit may encounter? This is one of the purpose bakit may encounter tayo. Sa tuwing ina-announce, may encounter, please join and everything. Ini-encourage ko po kayo na umattend kayo ng encounter kung di pa kayo nakaka-attend because it will deliver you from all the bondages of the enemy. Letter A, make a personal assessment of your life at present. How is your life at present? Kumusta ang buhay mo sa kasalukuyan? Masaya ka ba o hindi? Are you happy or not? Na po? May tatago ba natin kapag masaya tayo? Hindi mo may tatago, di ba? Alam niyo yung apo namin, si Cody, pag yan ay nag-imo-imo, makikita mo sa mukha niya kung sad siya. Makikita mo rin kung siya ay masaya. Wala kang maitatago sa mga bata. They are very, very honest when it comes to their feelings. Tayong mga adults, kuminsan nagpa-plastikan pa tayo, ano? Pinapakita natin okay tayo, pero sa totoo lang, you're not okay. Totoo po ba ako? Sinong mga honest dito, magsabi ng amen. But in the sight of God, wala tayong may tatago. Kahit ano pa ang sabihin mo na ikaw ay okay, pag hindi ka okay sa harapan ng Diyos, nadarama mo yan. Ano po? That's why ito yung tinatanong ko sa atin because we are going to have a change of mindset. Number 1 na kailangan mabago sa atin, we need to realize na gusto ni Lord na tayo ay manatiling malaya. Tayo ay maging malaya at tayo ay manatiling malaya. But we need to admit that you need freedom from all sa lahat ng bondages. So let us read in Galatians 5:19 to 21. These are the destructive attitudes. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. So let us read the same verse in Tagalog. Gusto ko kayo naman na magbasa.
So these are destructive attitude o mga nakakasirang ugali. Ano? So meron ka ba ng isa man sa mga ganito? Now let us make a checklist. Parang encounter lang po. Ano? Kaya lang, isang topic lang ito. Sabi niya, are you in the bondage to the following? Ikaw ba ay bihag ng mga sumusunod? Checklist po kayo. Pwede niyong picturean niya. And then later on, you're going to pray, Lord, meron ako nito. Next slide, addiction of dependency on gluttony or kasibaan o katakawan. Ikaw yung tipong busog na, kain ka pa rin ng kain, ano? Masyado kang kumakain beyond doon sa capacity mo. Nicotine o paninigarilyo, cigarette or nicotine. Ikaw ba ay naninigarilyo? Pwedeng tabako yan, pwedeng cigarette, ano po? Mind-altering drugs. Ikaw ba ay gumagamit ng droga, mga ipinagbabawal na gamot? Next. Alcohol. Are you taking alcohol? Alak o anumang uri ng inuming may alcohol. Ikaw ba ay sugapa sa gambling, pagsusugal? Ano? Alam niyo po, marami ang nasisira ang pamilya. Nawawalan sila ng kabuhayan dahil sa pagsusugal. Ano? Yung iba, uncontrollable na. Kuminsan gusto nilang magnakaw para lang masustain yung desire ng laman na pagsusugal, ano? Kahit na maliit lang yan. Kuminsan may mga online gaming, online casino, ano po? So, it is very much disaster sa isang family na kung meron man kahit isang miyembro ng pamilya na nalululong sa pagsusugal. And then, yung credit cards at saka mga loans. Ikaw ba ay tipong may credit cards ka pero hindi mo alam gamitin? Now, I want it to be clear na hindi po masama ang credit cards. Kumisan yan ay nakakatulong lalo na kung mayroon kang pangangailangang immediate. Pero the question is, baka gamit ka ng gamit, utang ka ng utang, utang dito. Pag hindi mo nabayaran, uutang ka na naman. Pag di mo nabayaran, uutang ka na naman. Hanggang sa lubog ka na sa pagkakautang. We must learn how to use these credit lines. Ano po? Dapat ito ay ginagamit kung talagang kailangan at marunong din tayong magbayad. O sinong may mga utang dyan, magsabi ng amen. Kung may utang ka, marunong ka bang magbayad? Ayan, very good. Baka naman utang kayo ng utang. Pagka nangungutang po kasi ang isang tao, nagmamakaawa yan, please naman. Pahiramin mo na ako ng pera. And then kung ang inuutangan mo ay napakabait, malambot ang kanyang puso, agad-agad binibigay yun sa'yo. Pag ikaw ay nakautang na, later on, magkikita kayo sa church. Ay, nandyan si Esther. Teka, tago. Tago. Baka makita ako. Bakit ka nagtatago? Kasi hindi ka marunong magbayad. Lahat ng marunong magbayad ng utang dyan, magsabi ng amen. Abay, karapatan po ng mga nagpautang na maningil. Ano? Because that is their money na pinahiram para tulungan ka. And then next, excessive computer use, sobrang paggamit ng computers. Now, take note again, hindi masama ang computer. Depende yan kung paano mo ginagamit. Marami ang nagko-computer na nagkakasala. Sila po ay nalululong sa pornography, sa mga movies na hindi maganda, ginagamit nila ang computer. Sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Ganon din po yung excessive use of the television, cellphones, and others. Anything na masyadong lulong na lulong ka na. Alam niyo po ba sa kasalukuyan na ang cellphone, ito ay tinuturo na wag gaanong ibigay sa mga bata. Dahil yung mga bata at an early age, pag ginawa pong yan, parang babysitter, para huminto siya, bibigyan mo ng cellphone,
And then pag yan ay unti-unti nang lumaki, hindi mo na maaalis po ang cellphone sa kanya. Meron akong kausap na isang magulang kahapon. Sabi niya, Ma'am, yung anak ko po, pagka hindi mo binigay yung cellphone, hindi siya hihinto sa pag-iyak. And then may mga pinapakita sa Facebook na natutulog yung bata. Parang nananaginip siya, nakaganyan yung kamay. Hawak-hawak niya yung cellphone habang natutulog, wala naman siyang hawak. And then they begin to show things na hindi po nagiging maganda sa kanilang katawan. That's why excessive use of the computer, the television, cell phones, and others, kailangan po marunong tayong gumamit ng mga ito. Lahat ng marunong gumamit ng cellphone, magsabi ng amen. Totoo yan mga young people Baka mamaya wala na kayong ginawa kundi mag-Facebook. Nakakalimutan nyo nang mag-paste the book. Ako po personally, sa akin lang, inalis ko yung application ng Facebook sa cellphone ko. Hindi ko siya inalis sa computer, though there are times na binubuksan ko yung Facebook just to greet happy birthday, ganon-ganon na lang, kung may gusto akong i-post. Pero inalis ko siya sa cellphone ko kasi nakaka-addict po ang cellphone pag hindi natin alam gamitin. This is for my own personal na lang. Ngayon kung may control ka, hindi ko sinasabing wala akong control, but I am trying to limit. Nililimit ko yung panahon na masyado na akong nakatutok sa cellphone. Meron pong mga bata na kuminsan pag masyado silang nakatutok sa cellphone, nagbi-blink-blink yung mata. Alam niyo yun, kurap sila ng kurap. Kasi nagkakaroon na ng problema sa mata because of the light on the cellphone. So, do you have this kind of bandages? Yung mga sinabi ko, ikaw ba ay bihag ng mga sumusunod? Now next, meron ka bang mga ganitong pag-uugali sa iyong buhay? Meron ka ba nito sa iyong buhay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry? Meron ka bang sinasamba maliban sa tunay na Diyos? Meron bang mga bagay na nagiging dahilan para siya ay hindi na priority sa buhay mo? Meron ka bang jealousy o paninibugho, pagsiselos? Meron ka bang pagkaawa sa sarili or self-pity? Meron ka bang pagnanais na kalugdan ng mga tao, mas mahalaga sa iyo ang sasabihin ng mga tao kaysa sasabihin ng Diyos? Are you a man pleaser? Wherein you are doing what people wants, but you're not doing what God wants you. Meron ka bang pagkainggit? Envy? Meron kang pagkahumuhi sa iyong puso, hatred? Meron ka bang kawalan ng pagpapatawad at pagkimkim ng sama ng loob, unforgiveness, and grudges? Nag-encounter ka na pero meron na namang nanakit sa iyo. Ayun, nagsimula ka na namang magtanim ng mga sama ng loob. Kaya ngayon, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. You cannot go on with your life. Pagka tuwing naalala mo yung mga taong nanakit sa iyo, gusto mo rin silang saktan. Meron bang paghihiganti na resulta ng mga unforgiveness? You want to have vengeance on those people. Next, meron ka bang anger o galit? Madali ka bang magalit na konting bagay lang? Lahat ng mga bagay sa bahay, pati refrigerator, gusto mong ibalibag doon sa mga taong kinagagalitan mo. Do you have uncontrollable anger? Now remember, to be angry is not a sin. Pero pag yan ay uncontrollable na, nakakapagsalita ka na ng masama, nakakapanakit ka na physically, then it becomes a sin. Meron bang pakikipagtalo? Ikaw ba yung tipong argumentative? Pag-iimbot, pagnanasa sa pag-aari ng iba. Kasakiman, do you have selfishness? Gusto mo ikaw at ikaw lang ang napapaboran, ayaw mong mag-share sa iba. Paghahangad ng perfection o kawalang kapintasan, isa ka bang perfectionist?
na pagka may nakita kang pagkakamali ng kapwa mo, agad-agad kang nagre-react negatively. Samantalang ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng tunay na pagbabago sa atin. Do you have this unbelief o yung kawalan ng pananampalataya? Next slide. Meron ka bang mga ginagawang pagsisinungaling? Lying. Meron ka bang pagmumura pa rin hanggang ngayon? Ano yung mga lumalabas sa bibig natin? Now, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kumusta po yung ating mga dila? Church, kumusta yung mga lumalabas sa ating mga bibig? Are they blessing or are they curses? Curses pa rin ba? Mga sumpa. Ano? We should be delivered from these bondages. Dahil kung anong nilalaman ng ating mga puso, siyang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kung ang puso mo ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng paghihinakit, punong-puno ng paghihiganti, yun ang mga lumalabas sa bibig natin. Na po? So we should surrender them. Pagsasalita ng chismis, o, sinong mga marites dito, wag na kayong mag-amen. Ay, nag-amen pa rin. Alam niyo ang ibig sabihin ng marites? Mare, ano ang latest? Hindi bali sana kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa ginawa ni Lord. Chinichismis mo yung testimony mo. Chinichismis mo yung kabutihan ni Lord. Pero ang chinichismis mo ay buhay ng may buhay. Kailangan po nating lumaya sa ganyan. And then, pagnanakaw, stealing, maraming ano po ito, pwedeng nag-ano kayo, mga kabataan, nangungupit kayo. Pwedeng pag nag-exam kayo, nangungopia kayo, that's still stealing, ano? And then, meron bang suicidal attempts na kapag ka ikaw ay may problema, agad-agad gusto mo tapusin na ang iyong buhay. And then, meron bang mga nangyayaring mga maling relasyon, bad companies? Meron ka bang kaibigan na sila ang nagdadala sa iyo sa kapahamakan? Meron ka bang karelasyon na siya yung nagdadala sa iyo sa kasalanan? We should be delivered from all of this bad companies. And then lastly, adultery and fornication. Alam naman po natin kung anong adultery, 'di ba? Yung may asawa ka, nakikipagrelasyon ka sa hindi mo asawa. Ano, yung fornication is having sex outside of marriage. Boyfriend, girlfriend. Kakaroon na ng sexual relation na hindi pa karapat-dapat. Meron ba kayo nito? Kung meron ka, ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Amen? The Lord wants us to be delivered from all of these bondages. Can I hear an amen, church? Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga bisyo, sa ganitong mga kalakalan. Ano? And then meron pa po na hindi ko na lang nasulat dyan. Maybe meron kang sakit na matagal na. Ilang taon nang iniinda mo, subalit hanggang ngayon nandyan pa rin. Tonight, you can receive your freedom sa mga sakit. Sakit ng katawan, pati sakit ng bulsa. Kasama na po yan. Ano? When the Lord deliver us, it will be total freedom. Body, soul, and spirit. Hindi lang yung mga kasalanan natin, even yung mga pinagdaraanan po natin na paghihirap sa buhay. Kung dadaan ka man dyan, hindi ka mananatili sa mga paghihirap na yan. So we need to make a personal assessment. Nag-checklist po ba kayo? Personally? Pinicturean nyo ba? Letter B, kung meron kang mga bandages, kahit isa doon sa mga binanggit ko, you need to surrender your life to Jesus and ask Him to set you free from all the bandages in life. Now remember this, walang makakapagpalaya sa atin, kundi si Jesus lang. Si Jesus lang, hindi ang lipunan, hindi ang magulang mo. Maybe merong mga nandito na hirap kayong magbago. Even ang magulang nyo, hindi kayong magbago. But I tell you tonight, Jesus
can deliver you from all these bondages. Can I hear an amen, church? It is only Jesus who can set you free. Walang ibang tao, siya lang. Ang Diyos na naging tao para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. So na-assess na po natin. Wow, grabe, ang dami pala. So anong gagawin mo ngayon? Ngayon nakita mo meron. Kailangan nating isuko sa Panginoon. Ang sabi sa next slide, there is power in the name of Jesus to break every chain. Every chain. Ibig sabihin ng chain, ito yung pagkakagapos mo. There is power in the name of Jesus. So when there is power in the name of Jesus, lapit lang po tayo. Huwag tayong mahiyang lumapit kay Lord, no? At aminin na meron tayong mga ganitong bondages. Huwag tayong mahihiya sa Diyos. Naintindihan ka ng iyong amang nasa langit. Naintindihan niya kung bakit nagagawa mo yan. Ang hinahanap lang niya sa atin, lapit ka lang. Kung ikaw ay nag-backslide ng maraming taon nang nakakaraan, bumalik ka lang at palagi naghihintay si Jesus. Amen. We only need to take the first step. Unang hakbang. And then susunod na yung ikalawa hanggang sa ikaw ay makarating sa presensya ng Diyos. And if the Son sets you free, you shall be free indeed. Pag pinalaya ka ng Panginoon, ikaw ay tunay na magiging malaya. Kanino ka pa? Kay Jesus na. Amen. Huwag tayong mahihiya. Yun ang problema kasi sa atin eh. Pagka tayo nagkamali, takot tayong tumayo muli. Pero do not be afraid to stand up again when you have failures in life. We are not here to condemn you. Kahit si Jesus, hindi po niya kayo i-condemn. Naalala niyo ba yung panahon na merong isang na-caught in adultery na isang babae? So ang penalty po sa adultery, siya ay natulan na mamatay sa pamagitan ng pagbato sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. So habang siya ay nandun sa harapan ni Jesus, naghihintay yung mga humuhusga sa kanya para siya ay husgahan ng kamatayan. Ang ginawa po ni Lord, siya ay nagsusulat lang sa lupa. Hindi siya kumikibo. And then ang sinabi niya, ang sino man na walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa babaeng ito na nakot sa adultery. Alam po niyo ang ginawa ng mga tao? Unti-unti, isa-isa ay nagsialis. Bakit? Dahil walang sino man sa kanila ang hindi nagkasala. At ang sabi ni Jesus sa babaeng yon, where are your accusers? Nasaan yung mga umaakusa sa iyo? Nagsialis po sila, Lord. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, neither will I condemn you. Go and sin no more. Amen. Ganyan po kabait ang Panginoon. So if you have committed any of these sins, letter C, you need to repent of any sins and accept God's love and forgiveness. Ang sabi sa Acts 13 verse 38 to 39, basahin nga po natin. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through Him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Mga kapatid, ang sabi po dito, gusto kong malaman nyo na sa pamamagitan ni Jesus, ang kapatawaran ng kasalanan ay ating ipinapahayag ngayon. Na sa pamamagitan niya, ang sino mang manampalataya ay mapapalaya sa anumang kasalanan. Justification, just as if you have not sinned. Kaya ba nating bayaran ang kasalanan natin? The answer is 100% no. Dahil hindi po tayo karapat-dapat. But praise God, dahil sa biyaya ni Lord, ngayon ay meron tayong kalayaan mula sa kasalanan, basta kailangan lang na lumapit tayo sa Kanya. Amen?
So you need to repent of any sins. Pagkatapos mong ma-assess, kung meron kang mga bondages na mga binanggit ko po kanina, kailangan isuko natin yon. Kailangan natin pagsisihan kung meron man tayong mga nagawang kasalanan at tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos at Kanyang pagpapatawad. Now, sabi dito, our salvation must be our number one priority in our life and our family. We are not permanent on planet Earth. There's life after death. The greatest gift we can give to ourselves and our family is the salvation of our soul. As a family, we must lead each other to Christ. Ano ang pwedeng pinaka-the best na regalong pwede mong ibigay sa iyong sarili? Hindi po ito mamahaling relo, hindi ito mamahaling mga gamit, hindi ito mamahaling anumang bagay dito sa mundo dahil pag namatay tayo, lahat ng yan, iiwan lang po natin. Ikaw at ikaw lang mag-isa ang haharap sa Diyos. Pero pag umarap ka na sa Diyos, maririnig mo kaya yung sinasabi niyang, "Welcome, thou good and faithful servant." Maririnig mo kaya ang tinig ni Jesus na sasabihin niya sa iyo, "Alika, ikaw na tapat na alipin. Alika, ikaw na tumanggap sa akin." Yun po ang nakakatakot. Huwag nating ipagwalang bahala na ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay napakahalaga because this is about having an eternal relationship with God. This is for eternity. This is not on a temporary basis. Kaya po, ang kahalagahan ng ating kaligtasan, dapat ito ang number one priority sa ating pamilya. Kayong mga magulang na nandito, akayin po natin ang ating mga anak. Ipag-pray natin yung ating mga anak na hindi pa nakakakilala kay Lord. Kayong mga young people na nandito, you need to pray for your parents na hindi pa nakakilala kay Lord. Mga kapatid ninyo, mga kamag-anak, cousin, mga kaibigan, we need to share the gospel to them. Bakit? Because it will cause about eternal salvation or eternal damnation in hell. Dalawang place lang po yan. It's either heaven or hell. The choice is ours. Ano po? So we must make salvation as our number one priority in our life. So pagkatapos po nating ma-admit na mayroong problema sa atin, ngayon ang tanong ganito, follow-up question, ina-admit na po ba natin na mayroon tayong problema na kailangang isuko sa Panginoon? Sino nga amin dito magsabi ng amen? Ako, aamin ako, amen ako, kasi marami pang kailangan baguhin si Lord sa akin. Number 2, you need to get rid of anything that contributes to the bondage. Trust the trust. Anong ibig sabihin nun? Itapon mo yung mga basura sa basurahan. You need to trust the trust. Itapon mo yung mga basura sa buhay mo, yung mga bondages na yon. You need to get rid of anything that contributes to the bondage. So letter A, you need to make a decision to totally give your life to Jesus and not to go back to your old life. No turning back. Once na nagdesisyon tayo na tayo ay susunod sa Panginoong Yesus at magiging isang tagasunod ka, yung po kasing disciple, ang ibig sabihin ay tagasunod, ano? Kapag ka ikaw ay tinawag na disciple ni Jesus, it means you are a follower of Christ. And once you decide to be a follower of Christ, kinakailangan you have to get rid of anything na nagiging hadlang sa relasyon mo sa Diyos. You need to let go of the bondages. You need to let go of relationship na hindi karapat-dapat sa Panginoon. You need to let go of people. You need to let go of places, things, even mga emotion natin na nagiging hadlang para tayo ay magkaroon ng tunay na kalayaan sa Diyos. Kaya sabi dito, you need to break bondages to any people, places, things, feelings. Putulin ang pagkakagapo sa sinuman, sa anumang tao, lugar, bagay, o anumang
damdamin. Now, sabi sa Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Now, ang tanong, sa mga nag-encounter dito, masarap ba ang lumaya? Oh, talaga masarap? Oh, minana. Masarap ba ang maging malaya? Ang tanong, nananatili ba tayong malaya sa araw-araw? It is not on a one-day basis lang. Nag-encounter ka ng 3 days. After that, what next? Yayayain ka ng kaaway. O sige, mag-encounter ka, pero pag uwi mo sa bahay, akin ka uli. No, that is not the way of God. Amen. Pag pinalaya ka ng Diyos, you have to make a decision na ako, para kay Lord lang ako. Pagagamit ko ang buhay ko sa Panginoon. Ayoko nang magpaalipin sa kaaway. Paglilingkuran ko ang buhay na Diyos, hindi ang demonyo. Tama na ang paggamit ng demonyo sa iyo. Now, the devil wants to kill you, to destroy you. Pero si Lord, ang gusto niya to give you a hope, to give you an abundant life. Ano po? Kaya saan ka pa? Kay Jesus na. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. And then number 3, stand firm and stay alert. Pag sinabi natin stand firm, kailangan matatag ka, resilient ka. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emotion mo. Pag may nangyari sa paligid mo, madali kang mahulog sa pagkakasala, madali kang mag-backslide. Ang gusto ng Panginoon, we need to stand firm. Ano po? We need to stay alert. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, pwede bang sabay-sabay nating basahin? So pag sinabing stay alert, bakit ka nagiging alerto? Kasi meron tayong kaaway na gusto kang sirain. But praise God, we have Jesus. He rose from the dead. Siya ay muling nabuhay. Siya ay nagtagumpay laban sa kaaway. At siya ngayon ang siyang nagbigay ng tagumpay sa atin. Amen. Kahit na anong gawin ng kaaway, we have the authority to fight against the enemy. The Bible says, submit yourselves to God and resist the devil and he will flee from you. Ang tanong, submissive ka ba sa Panginoon? Sumusunod ka ba sa Diyos? O ikaw yung para kang palitaw, lilitaw, lulubog, Now you see me, now you don't. Ang nais po ng Panginoon ay isang Kristiyanong matatag, isang Kristiyanong nagtutuloy-tuloy, isang Kristiyanong mapagbantay, hindi pabaya, hindi complacent sa kanyang spiritual life. Hindi siya madaling mahulog sa kasalanan sapagkat alam niya that there is a battle going on. Naniniwala po ba kayo na meron tayong labanan na hinaharap sa araw-araw? Sino pong magsasabi ng amen? We have a battle to face on a daily basis. Kaya kailangan kasama natin palagi ang Diyos. So what are the baits of Satan? Ano ba yung mga pain ni Satanas? Kami po meron kaming parang isang rat trap, parang isa siyang cage na maliit. Pag yan ay nilagyan ni pastor ng pain na pwedeng ulo ng isda, ilalagay po namin yung sa loob. At pag yun ay nilagay namin sa isang lugar na kung saan alam namin may mga daga. Pag yun ay naamoy nung daga, yun po ay papasok. At once siya ay pumasok doon, masasarado po yung cage at hindi na siya makakalabas doon sa kulungan. Now church, alam po ba ninyo na meron ding mga baits si Satan? Anong mga baits na yan? Possession, ano pa? Success, pride of life, offenses, lust of the flesh, spiritual blindness, addiction. Na po? So magiging maingat tayo, baka mamaya ang focus mo na lang.
Hindi na seek ye first the kingdom of God. Ang sinisik mo na ay yung mga bagay dito sa mundo. Ano? Hindi po nag-iiba ang Matthew 6:33. Anong sinasabi doon? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabing, seek ye first all these things. Ang sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. Yung mga pangangailangan natin, bahay, pera, pampaaral sa mga anak, lahat ng everyday needs natin, alam po ni Lord yan. And of course, kailangan nating magtrabaho. Pero wag mong hayaan na ang iyong trabaho ang maging dahilan o ang iyong business ang maging dahilan para mapawalay ka sa Panginoon. Maliwanag po ba? Can I hear an amen, church? Because the Lord will bless you pag siya ang inuna mo sa iyong buhay. Yung mga success, wag po nating hayaan na yung mga success natin ang maging dahilan para mapawalay tayo sa Diyos at magkaroon na tayo ng pride. Yung mga offenses, kailangan matuto tayong mag-handle ng mga discouragement, mga disappointment. Kailangan marunong tayong magsuko ng mga bagay nito na kapag nasaktan ka, agad-agad iyak mo na yan sa Panginoon. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng nararamdaman mo. You must learn how to control your emotion. Do not allow your emotion to control you. Ano po? Lust of the flesh, yung mga pagnanasa ng laman, mga spiritual blindness, addiction, mga addiction na binanggit ko kanina. So church, God wants us to be resilient. Gusto ni Lord maging matibay tayo. Sino po nandito na gusto niyong maging matibay kayo? Magsabi ng amen. Ang gusto ni Lord, hindi ka ordinaryong anak niya. Gusto niya matatag ka, malakas ka. You have the power, you have the authority against the work of the enemy. You have the authority to win this battle because of His grace. Pero kinakailangan na tayo ay ma-deliver sa lahat ng mga bondages na ito. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. So anong sinasabi ni Pablo dito? Mga kapatid, hindi po tayo excuse when it comes to challenges. Hindi tayo excuse when it comes to temptation. Hindi natin masasabi na pag na-born again ka ay wala ng mga pagsubok, wala ng mga sama ng loob, wala ng mga taong mananakit sa atin. They will come. Kahit na mga lingkod ng Diyos ay nakakaranas ng mga pagsubok. Kahapon po ay sinabi ko nga kaninang umaga ay galing kami doon sa burol ng apo ng pinsan ni Pastor Lawrence, si Pastor Robert Valerio. Namatay po yung bata at the age of 2 years old. At ang naging sakit niya ay leukemia. She was in the hospital, babae po siya. She was in the hospital for 6 months. Imaginin po ninyo yung pain na pinagdaraanan ng mga magulang at saka ng pinsan ni Pastor na pastor din po. Sila ay pumupunta sa Manila, doon sa Children's Hospital doon. Pinapakimo yung bata, lahat ginagawa para maging okay yung kanyang sakit na cancer of the blood. Pero last Wednesday ay in-announce po na siya ay pumanaw na. So bakit nangyari yun? This is a man of God. These are mga lingkod po ito ng Diyos. It was not an ordinary thing na mawalan ng isang mahal sa buhay. Pero ang sabi po ng nanay ng bata, nagpapasalamat na po ako kay Lord kasi tapos na ang paghihirap ng aking anak. Madali bang sabihin yon? Hindi po madaling sabihin yon kung wala ang presensya ng Diyos. Amen. So walang excuse sa atin. Ang sabi lang ng Bible, we are struck down. Kung minsan tinatamaan tayo, but we are not destroyed. Amen. Hindi ka pababayaan ni Lord pag dumating ka sa mga panahon na merong kang pinagdaraanan. And I believe some of you here,
Marami na kayong mga victory. Sino po yung marami ng mga tagumpay dyan? Palakpakan niyo naman ang Panginoon. Ayan, ang ating mga kapatid na galing ng abroad, yung kapatid ni Alex Sir, dumaan po ng pagsubok yan. Na-aksidente siya lahat sa abroad. But here she is. Meron na siyang baby. Amen. Ang hirap po ng pinagdaanan niya. Pero ngayon, nandito siya to testify of the goodness of God. Ilang months din po siyang hindi nakakalakad. Nakasubaybay kami sa kanyang story. Tinitignan namin kung anong nangyayari sa kanya. But through the prayers, merong mga panahon, pinagpipray natin siya dito sa church. Malayo siya sa kanyang pamilya. Pero by the grace of God, napagtagumpayan niya ang mga pagsubok na yan. Kung kaya niya, kaya din natin. Amen. Kanino ka pa? Kay Jesus na. Amen? And then lastly, dito po ako magtatapos. Daily ask for fresh anointing from the Holy Spirit. Now remember this, hindi natin kakayanan ang anumang mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay kung wala ang presensya ng Diyos. Kaya paulit-ulit, makulit na po kami na nagsasabi, kailangan every day, meron kang time kay Lord. Meron kang pakikipag-usap sa Diyos. Hinihingi mo ang presensya niya. Because if without the presence of God, hindi natin alam kung anong nakaharap sa atin. Hindi natin alam kung anong inuumang ng kaaway. But when we have the presence of God, when we have the anointing of the Holy Spirit, nagiging victorious po tayo. Sabi sa Zechariah 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. It is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. It is not by might, hindi dahil sa kalakasan mo, hindi dahil sa kapangyarihan mo, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And then Acts chapter 1 verse 8. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Hindi po nagiging mahirap ang pag-share ng gospel. Kahit saan kayo pumunta, kahit sa sakyan, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, nagiging madali ang pag-share ng gospel when you have the Holy Spirit inside of you. You can share the gospel para yung mga nasisharean po natin, ang mga tao, sila rin ay makaranas ng kalayaan. At alam po nyo, it is only through the power of the Holy Spirit that we can do this. It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay maging malaya tayo. But we need to admit that we have problems. Meron tayong mga problema na kailangan nating isuko sa Panginoon. At kinakailangan nating itapon o iwanan yung mga nagiging dahilan ng ating pagkakabihag. And kailangan po maging alerto tayo, maging matatag tayo. And lastly, we have to daily ask for fresh anointing from the Holy Spirit. Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay palaging nandyan. Hinihintay lang po niya tayong bumalik. Maliban sa presensya ng Diyos, nandito rin po ang church. Nandyan ang inyong cell leader. Nandyan ang inyong care group that are willing to pray for you. If you are not yet a part of a care group, kung hindi pa kayo kasali sa isang care group, ini-encourage ko po kayo. Kausapin nyo kami, kausapin nyo si Kuya Atoy. Kailangan na maging part kayo ng isang grupong malit na grupo sa church na kung saan ay nagtutulungan kayo, nananalangin kayo para sa isa't isa dahil ang battle ay totoo po siya. At kung nandyan ang spiritual family mo, naka-backup sa'yo, every time that you need help, there is someone who is praying for you. Merong nananalangin sa'yo, merong nagbibigay ng counseling sa'yo para malagpasan natin ang anumang pagsubok. And we need to have the anointing of the Holy Spirit.
Now as we close tonight, kumusta po ang inyong relasyon sa Diyos? Kumusta ang iyong sarili sa kasalukuyan? Okay ka ba? Kung hindi ka okay, you need to surrender your life to the Lord. Kung maraming beses kinoconvict ka ng Holy Spirit, pero tinatabi mo lang, you are not listening, yung parang gusto mo ang ginagawa mo, this is the time for us na talagang isuko po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Sa oras na ito, pwede bang anyinyahan ko ang bawat isa na tayo ay yumuko at tayo po ay makipag-ugnayan sa Diyos. Let us respect the presence of the Spirit of God in this place. Please do not talk to your seatmate. I want you to focus on talking to God right now. The Spirit of God is in this place. Madarama mo ang presensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay sa oras na ito. Wherever you are in this place, saan ka man naroon, kinakausap ka ng banal na Espiritu. The Spirit of God is knocking at the door of your heart, asking you to surrender your life to Him. Naisuko mo lahat. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya kay Lord. May failures ka ba? May takot ka ba sa puso? Meron ka bang mga offenses? May mga tao bang nanakit sa iyo na hanggang sa kasalukuyan ay bit-bit mo ang sama ng loob? Meron ka bang mga bondages? Meron ka mga bisyo na hanggang sa kasalukuyan ay hindi mo maiwanan? Meron ka bang mga nakakasirang ugali na kung minsan na hindi ka na pinapaniwalaan pag sinasabi mong born again ka dahil sa masama mong ugali? Church, the Lord wants to heal you. Kung may mga sakit po tayo, hanggang ngayon nakabandage tayo, gusto tayong palayain ni Lord. Gusto kang maging malaya ng Panginoon. And if the Son sets you free, you shall be free indeed. Pero ito ay isang desisyon na kailangan po natin gawin. I want you to focus on the Lord right now. Imagine mo ang Panginoon ay nandyan sa harap mo. Kinakausap ka niya. Sinasabi niya sa iyo, anak, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, lumapit ka lang. Lumapit ka lang sa akin. At bibigyan ka niya ng tunay na kalayaan. Sa oras na ito, pwede po bang isuko natin ang ating mga buhay sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga bondages mo. If you need to cry it out to the Lord, iiyak mo yan sa Panginoon, iiyak mo. Kung yan ay mga sama ng loob, the Lord wants you to be delivered from all these offenses right now. But you need to take the first step. Sige po, we will give you time to communicate with the Lord. The Spirit of the Lord is in this place. Nais ng Panginoon na lumaya ka. Sige lang kapatid, sabihin mo lahat sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya kung saan ka nahihirapan. Sabihin mo sa Kanya na gusto mo nang magbago pero hindi mo kaya. Come on, you need to talk to the Lord right now and surrender everything to Him. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Speak to your people tonight, Lord. Speak to your people tonight. Habang lahat ay nakayuko. At ihahabol ko po doon sa ating announcement. Audition po bukas ng music team. Yung pong merong Regine na boses dyan, you are welcome to join. Anong oras po yon? 6 ng gabi. Baka kayo na po yung maganda yung boses dyan. Sali po kayo sa audition sa Shekinah. Monday, Tuesday dito daw po. 6 o'clock, General Mall. Ayun po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Pag-pray po natin yung ating mga kaloob. Thank
Thank you po, Lord. Salamat po sa lahat ng aming mga blessing na natatanggap day after day, Lord God. You've been faithful in our lives. Thank you for the freedom na na-receive po namin ngayon. Healing, emotional, physical, Lord God. Salamat po sa lahat po ng gracious, Lord God, na privilege na binibigay mo sa amin. At sa oras pong ito, magbabalik po kami ng mga portions, Lord, na mga binibigay mo sa amin araw-araw. Tanggapin niyo po yung aming mga tithes and offering. Bless mo po ito, Panginoon. I-promote mo po yung mga taong nandito na nagkaloob. Ano man po yung mga pinagpipray nila, Lord God, dinggin mo po yung mga panalangin na yon. Pwede pong promotion sa work, pwede pong healing or whatsoever. I-bless mo po yung hands nila, Lord God. I-bless mo po yung mga kinabubuhay nila, Panginoon. Salamat po sa mga handog na to. Pagpalain mo po ito para ikalawak pa po ng inyong gawain. Muli po, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng glory, honor, and praise. This we ask in Jesus' mighty name. And everyone would say, Amen and Amen. Amen, amen. Come on, let's worship and